Napasabunot siya sa buhok niya nang agad din pinaandar ng taxi driver ang sinasakyan ni Bella. Hindi niya mabuksan dahil agad itong nilak ng dalaga. He saw her crying. He knows he hurt her feelings so much. He feels so stupid. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag hindi niya maibalik ang tiwala nito sa kanya. Nanatili siya sa kinatatayuan niya at nakatingin sa papalayong sasakyan hanggang hindi na niya makita pa ang taxi na sinakyan ng kasintahan. Bumalik lang ang diwa niya nang hawakan siya ni Dessa. Ipiniksi niya ang kamay nito at hindi niya pinansin ang dalaga. Agad siyang pumasok sa loob ng building. Kailangan niyang sundan ng kasintahan kaya nagmamadali siyang nagtungo sa private elevator patungong opisina niya. Naiwan kasi niya ang susi ng sasakyan niya. Hindi rin niya mahanap ang cellphone niya na pinahiram lang niya kanina kay Dessa. Napatigil siya sa paglalakad nang ma-realize niya ngayon palang alis nila ng kasintahan patungong Malaysia. Napatingin siya sa orasan ng relo niya. Napamura siya ng alas 5 na ng hapon. He promised to take her to Malaysia. They should be on trip now. God, what have I done to her? Pinaasa ko siya sa wala. Wala naman siyang sisisihan kundi ang sarili niya. Nagpadala siya sa mga salita ng ex-girlfriend niya kaya sinamahan niya itong mamasyal kahit pa busy siya. Nawala talaga sa isip niya na ngayon ang alis nila ng kasintahan. Dahil nag-enjoy siya sa presensya ng dalaga. This is a big mistake I've done. I hurt my girlfriend 1,000 times. Ngayon nag-aalala siya kung anong kahihinat na ng relationship nila ni Bella. I caused her so much pain in her heart. Napakalaki kong kago. Mura niya sa sarili niya. Sir, pansin sa kanya ng sekretary pero nilagpasan niya lang ito. Tuloy-tuloy siya sa loob ng opisina niya. Hinanap niya ang susi ng sasakyan niya at ang cellphone niya kung saan niya nailagay. Ilang minuto siyang naghahanap ng bumukas ang pintuan ng opisina niya. Ito bang hinahanap mo? Sabi ni Dessa. Bakit nasa iyong cellphone ko? Who told you to keep it? Sabay hablot sa cellphone na hawak nito. I borrow it, remember? Yeah, but I didn't tell you to keep it. Rafael, don't believe what your girlfriend told about me. Ipapaliwanag kong side... Shut up! From now on, wag ka nang papasok ng walang pahintulot sa opisina ko. Dahil kung ano man ang mangyari sa amin dalawa ng girlfriend ko, hindi kita mapapatawad. Galit niyang sabi sa dalaga. Sabay pindot sa cellphone niya at doon nakita niyang napakaraming text messages at missed calls ng kasintahan. Mas lalo na naman siyang nainis sa babaeng kaharap niya. You didn't even told me na may mga tawag pala sa cellphone ko. Kanina pa kita tinatanong about dyan na akala ko cellphone mong nagbabibrate ng sunod-sunod. Ang sagot mo lang, mga makukulit mong manliligaw. Galit niyang sabi kay Dessa. Sobra siyang na-frustrate sa ginawa nito. I'm sorry, gusto lang naman kitang masolo at hinaklit niyang braso nito tinawakan na napakahigpit. Pinag-usapan na natin to. Simula pa lang. Pinagbigyan kita sa pangungulit mo dahil kahit papano may pinagsamahan naman tayo. Pero magsinungaling ka ng ganito hindi ko mapapalampas. Mas lalo nang tawagin mong bitch ang kasintahan ko. How dare you to say that? Mas lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakahawak sa braso ng dalaga at nakita niya itong napangiwi na sa sakit. Binabalaan kita. Wala kang karapatan na sirain ako sa girlfriend ko. Dahil kapag hindi niya ako napatawad, humanda ka sa mga gagawin ko sa buhay mo. Ikaw ang sumira sa relasyon natin noon. Ngayon ikaw na naman ang sisira sa relasyon namin ng girlfriend ko ngayon. Tell me, Dessa, anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo to sa akin, ha? Tell me, sigaw niya sa dalaga. I'm sorry for whatever I did to you before. She is right. I didn't love you ever since we're in a relationship. Nagulat siya sa pag-amin nito. Ginamit lang kita noon para umangat ang career ko. But when I realized what I did and do wrong to you, na-guilty ako. Nasaktan ako sa ginawa ko sa'yo. Nung iniwan mo ako doon ko lang na-realize na mahal pala kita. I'm really sorry. Napayuko ito. Umiiyak na din ito. Pumunta ako dito dahil gusto kong ayusin natin ang relasyon natin. But I'm late dahil may mahal ka na palang iba. I did suffer a lot noong naghiwalay tayo. Deserve ko naman yon. I'm so sorry sa lahat-lahat. All I want is you and your girlfriend forgiveness. Hindi siya nagsalita dahil hindi matanggap ng isip niya ang paghahayag nito. Iniwan niya ito at agad umalis sa opisina niya. Binilinan lang niya ang sekretary niya at agad nang umalis doon. Sinubukan niyang tawagan ng dalaga pero hindi nito sinasagot ang tawag niya.
Wala siyang ibang pupuntahan kundi ang apartment ng dalaga at baka nasa tambayan lang ito. Naalala pa niya na madalas ito doon noong kapag may problema ito. Baka doon niya ito makita pagbabaka sakali niya. Mabilis siyang nag-drive patungong apartment ng dalaga. Pagka-park niya sa sasakyan niya, agad siyang nagtungo sa madalas tambayan ng dalaga noong sinusundan pa niya ito dati. And there he saw her, sitting while crying. It breaks his heart to see her crying and hurting like this because of him. Love, mahina niyang sambit, hindi lumingon ang dalaga sa kanya. Nakita niya itong nagpunas ng luha. Nahabag siya at nasasaktan dahil sa kagagawan niya. Ayaw niya itong nakikita na umiiyak dahil siya na mismong unang nasasaktan. Pero siya din ang dahilan kung bakit ito umiiyak ngayon. Stupid me. Hindi na siya nagdalawang isip. Nilapitan niya ito at agad na niyakap ng mahigpit. Hindi ito gumalaw o nagsalita man lang. Don't hug me. Paos at may galit sa boses nitong sabi. I'm sorry. I really forgot na ngayon palang alis natin papuntang Malaysia. I really thought that we leaving tomorrow, not today. Kinakabahan pa niyang sabi sa dalaga. Yeah, you forgot because of your ex-girlfriend. Ganoon ba siya kasayang kasama? Na pati ang pangako mo sa akin at ako na mismo, nakalimutan mo na. Galit nitong sabi. Nagpumilit itong kumala sa pagkakayakap niya. Please, love, ayokong nagagalit ka. So kailangan kalma lang ako at hayaan kita sa ginagawa mo. Pinagmumukha mo na akong tanga. It's not like that, agad niyang sabi. Ano? Ano na naman bang idadahilan mo? Ano na naman bang ipapaliwanag mo sa akin? Galit nitong sigaw. Sawang-sawa na ako sa mga paliwanag mo. Sawang-sawa na ako sa mga pinaggagawa mo. Napapagod na akong intindihin ka. Napapagod na akong unawain ka. Napapagod ng puso kong mahalin ka. Sobra-sobra na akong nasasaktan dahil sa kagagawan mo. Hindi ko na alam kung alin sa mga ipapaliwanag mong paniniwalaan ko. Ayoko na! Umiiyak nitong sabi sa binata. Sobrang sakit lang. Don't say that, love. Please. Nablangko na ang isip niya dahil sa sakit na nakikita niya sa mukha ng dalaga ng dahil sa kanya. Alam mong mahal na mahal kita. Pero sa tuwing pinapatawad kita ng paulit-ulit, mas lalo mo namang binabaliwala at winawala ang pagrespeto sa relasyon natin. Sa tuwing pinapatawad kita, imbes na magbago ka, mas lalo mo naman inuulit-ulit ang mga bagay na nakakasakit sa aking damdamin. At maging dahilan ng pag-aaway nating dalawa. Basang-basa ng mukha nito sa luha. Akbang hahawakan siya ni Rafael nang umiwas siya. Iniisip mo siguro na kahit gumawa ka pa ng kalokohan, alam mong mapapatawad pa rin kita dahil mahal kita. Napapagod din ako. Nasasaktan din ng sobra-sobra. Nagiging kampante ka to the point na hindi mo na ako nirespeto. Hindi mo na nirespeto ang relasyon natin. Masama ang loob na sabi nito. Love, it's not like what you think. Mahal na mahal kita. And you know that. Sumamo niya sa dalaga. Oo, mahal mo ako. Ipinaparamdam mo sa akin pero hindi ko na alam kung saan pa ako maniniwala sa mga matatamis mong salita. Oo, mahal kita. Pero nakakapagod na. Sobrang torture ng puso ko sa sakit na dulot mo. Sobrang sakit na. Punong-puno na ako. Tumayo na ang dalaga at nagpunas ng mga luha. Akmang hahawakan na naman ni Rafael ang dalaga. Pero lumayo ito sa kanya. There's a time to be nice. But I've had enough of this relationship. Let's break up. Gusto ko na muna mapag-isa. Hayaan mo na muna ako sa gusto ko. Mahal kita pero mas maganda na maghiwalay na muna tayo. Nasasaktan ito sa desisyon niya. Nasasaktan ng dalaga sa sarili niyang desisyon. Kaya bumuhos na naman ng mga luha sa pisngi niya. Hindi din naman niya kayang makipaghiwalay. Pero kung ito lang ang magiging dahilan para magbago ang binata, magsasakripisyo siya. Para maramdaman din ito at ma-realize na hindi tamang pinaggagawa nito. What? No, you can't do that. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Please, I love you. Ayokong maghiwalay tayo. Love.
Ayaw tingnan ng dalagang binata na ngayon ay namumula ng mga mata. Pati ang boses nito nabasag na din sanhi ng mga binitawan niyang salita. I need space. I need you to realize na not just because mahal kita. Magstay na ako sa relationship natin na mukhang wala namang patutunguhan. Pagod na ako. Napagod na ang puso ko. Umiiyak na sabi ng dalaga. Umiling-iling ang binata. Hindi matanggap ang mga binitawan na salita ni Bella. I can't. I don't want to break us apart. Ayoko. Please, tell me kung ano ang dapat kong gawin para wag mo lang akong hiwalayan. Please, tell me. Gagawin kong lahat. Lahat, wag mo lang akong iwan. Nagmamakaawa ng sabi ni Rafael. Nasasaktan din ang dalaga, lalo na nang makita niyang tumulong luha nito sa pisngi. Napapikit siya. Hindi naman ibig sabihin na nakikipaghiwalay na siya forever na yon. Gusto lang niya ng pahinga dahil kawawang-kawawa ng puso niya. Breaking up is hard to do, but I need a break. Hayaan na muna natin ang isa't isa. Hindi na niya matagalan na makitang ganito ito. Alam niya na nasasaktan din ito sa desisyon niya. Paninindigan niya na lang dahil ito din naman ang gusto niyang mangyari. Uulit at uulit lang ito kapag hinayaan niya lang. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng binata at umiyak sa balikat niya. Hindi rin niya mapigilan na hindi maiyak. Kumalas siya at agad na lumayo sa binata. Please, love, don't do this to me. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. I'm so sorry. Please, ayusin natin to. Pupunta pa tayong Malaysia, di ba? It's our first anniversary. His voice cracked. Doon natin isa-celebrate ang anniversary natin, di ba? Please. Basag ang boses nitong sumamo sa dalaga. I'm sorry, pero buo ng desisyon ko. Goodbye for now. Kahit masakit, iniwan pa rin niya itong mag-isa doon. Hindi na niya ito pinansin pa. Kahit ang pagtawag nito binaliwala niya. Patakbo siyang umalis sa lugar na yon habang umiiyak. Napasabunot si Rafael sa sariling buhok. Nangihina siyang napaupo sa bench na naroroon. Inihilamos niyang mga kamay sa basa niyang muka. This is so fucking hurt. Napakagago ko kasi. Kasalanan ko naman kung bakit napagod na siya. Kakaintindi sa akin. Kasalanan kong gago ako. Tapos iiyak ka nang hiwalayan ka ng kasintahan mo. Kasalanan mong lahat. Kainis. Mura niya sa sarili niya. Kahit magwala pa siya, hindi na maibabalik pa ang lahat. Pati tiwala at pagmamahal nito sa kanya, nawala na din dahil sa kagaguhan niya. Masakit pero mas masakit ang makitang sobrang nasasaktan ng kasintahan niya nang dahil na naman sa kanya. Ang gago ko kasi. So what now? Sinira mo na lahat ng magandang plano niyo ng nobya mo kapag nasa Malaysia na kayo. Plano niyong bakasyon sa hacienda sa Malaysia. Ang plano niyong i-celebrate ang first anniversary niyo sa Malaysia. Hindi na natupad dahil sa katarantaduhan mo. Pangaaway niya sa sarili niya. Lulugo-lugo siyang naglalakad patungo sa sakyan niya. Hindi niya matanggap na hanggang doon na lang nagtatapos ang relasyon nila. Hindi niya matanggap na hiniwalayan na siya ng pinakamamahal niyang nobya. May sorpresa pa siya pag magbakasyon silang dalawa sa Pilipinas. Naplano na din nila yon 3 months from now, aside from Malaysia trip. Nasira ko lahat ng yun dahil sa kagaguhan ko. Nalulungkot siyang nakatulala sa harapan ng manibela ng sasakyan niya. Naaalala na naman niya kung paano umiyak at nasaktan ng dalaga ng dahil sa kanya. The funny thing, dito niya ako sinagot noon. Dito din niya ako hiniwalayan. Pagak siyang natawa sa sarili. How idiot I am. Gagawin ko pa rin ang lahat, magkaayos lang kami. Hindi ako susuko at titigil. Bumalik lang siya sa akin. Determinado siyang suyuin at ligawan ito kung kinakailangan. Sa loob-loob niya, pinaharurot na niya ang sasakyan para umalis na sa lugar na yon. Sa penthouse siya nagtungo. Patakbong lumayo si Bella sa kinaroroonan ng kasintahan niya. Hindi niya ito nilingon o pinansin man lang. I know I hurt his feeling too. But I had enough. Gusto ko munang mapag-isa. Masakit para sa akin na makipaghiwalay sa kanya. Tao lang din naman ako, nasasaktan. May pakiramdam din naman ako.
Hindi naman pwedeng ako na lang palaging nagpapakumbaba, umuunawa, umiintindi at nagtitiis. Napupuno din naman ako. Basta na lang siya sumakay ng bus nang hindi niya alam saan ang direksyon ito patungo. Ilang minuto din siyang nakasakay sa bus. Nang makita niya at pamilyar na sa kanyang lugar, doon siya bumaba. Naisipan niyang sumakay ng MRT. Binasa niya yung mga madadaanan sa MRT na lugar. Naisip niya sa Hogang Avenue nakatira si Leila. Parang magkalapit lang ito at si Briggs. Pero ayaw niyang makitira kay Leila dahil kasama nito ang long-time boyfriend nito sa isang apartment. Nakakahiya. Kaya kay Briggs siya tumawag. Nagri-ring lang ang phone nito. Baka nasa work pa ito. Kaya hinayaan lang muna niya sa Hogang MRT siya bumaba. At sa Hogang Mall siya nagtungo. May nakita siyang bench doon, malapit sa mall. Doon niya naisipang maghintay at magtambay muna habang hinihintay sa tawag ng kaibigan. Nag-message muna siya para alam nito kung saan siya banda. Nakatulala siya sa kawalan. Hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Kasalanan naman niya kung bakit siya nasasaktan ngayon. Mahal mo siya, di ba? Tapos hiniwalayan mo. Ngayon iiyak-iyak ka. Pwede niyo naman pag-usapan ng maayos ulit tapos ganun ka lang kadali susuko. Pasaring ng utak niya. Nakakapagod din naman ang palaging akong umiintindi. Pero yung nararamdaman ko hindi niya iniintindi. Hindi niya iniisip ang nararamdaman ko. I need the break for a while. Bulong niya sa sarili. Hindi niya mapigilang maiyak na naman. Nagmumukha na siyang kawawa sa itsura niya. Nagulat siya ng bahagya nang may nagsalita sa tabi niya. Hindi niya sana papansinin at lilingunin lang sana niyang nagsalita. Napapikit siya nang makilala ang taong nagsalita. Ang kapatid ni Rafael na babae kasamang pinsan niyang babae na isa din sa nagpahiya sa kanya dati sa mall na pinagtatrabahuhan niya. Hindi siya umimik at nag-iwas siya ng tingin sa kanila. Marahan din niyang pinunasan ng mga luha niyang tumulo sa pisngi niya. Wala akong lakas para makipagsagutan at makipag-usap sa kanila. Ayoko ng gulo. Gusto ko muna ng tahimik na kapaligiran sa ngayon. Kaya tatayo na sana siya nang pigilan siya nito. I'm sorry to ask, but are you okay? Did my brother and you quarrel? Curious pa nitong tanong. Magiging masaya siguro ito kapag sinabi niyang hiwalay na sila ng kuya nito. We broke up. Mahina niyang sabi. I hope you guys are happy now. I don't want to fight anymore. I just want a quiet life so that I can do my job well here. Mahina at mahinahon niyang sabi. Nag-iwas na siya ng tingin dahil naiiyak na naman siya. What? Sabay na bulalas ng dalawang dalaga. Why? I thought my brother loved you so much. I mean, he loves you so much. What's wrong? Hindi makapaniwalang tanong pa nito. She's asking me like nothing happened between us. Feeling close na siya na parang concerned pa sa akin. Napayuko siya ulit. Gusto na naman niyang umiyak pero pinipigilan lang niya. Ate, we are very sorry for what we've done wrong to you before. Alam namin na mali yung ginawa namin before. We realize it nang magalit sa amin si Kuya. Nahihiya nitong sabi sa kanya. Tama si Kuya Rafael na dapat maging masaya na lang kami sa kanya. Whatever the woman he like. Dahil hindi naman siya nakikialam sa mga kalokohan namin. He's just giving us advice pero yung ginawa namin sa yung hindi niya pinalampas. We're really sorry. Sabi pa ng pinsan nila Rafael. Gusto talaga naming humingi ng sorry noon sa'yo pero nahihiya lang akong lumapit noon. Hindi na namin yun uulitin. Sana mapatawad mo kami sa nagawa namin. Nakatitig itong nakatingin sa kanya na nagsusumamong muka. Tumango lang siya at tumulo na naman ang luha niya sa pisngi. Please, stop crying. Halo sa kanya ng magpinsan. Okay lang ba na malaman kung bakit kayo naghiwalay ni Kuya? Halanganin itong tanong sa kanya. Ang cute ng boses nitong magtagalog. Pinipilit talaga nitong magsalita ng Tagalog. Gusto daw kasi nitong matutong magtagalog. Kwento ni Rafael dati sa kanya. Dahil mostly sa relatives ng mga ito marunong sa wikang Tagalog. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya o hindi. Pero since ang mga ito naman na nag-approach sa kanya, ayos lang naman siguro na ikwento niya. Kailangan niya ngayon ng masasandalan sa mga oras na ito. I saw him with his ex-girlfriend. They are happy and sweet together. I had enough. Ayoko nang ako na lang palaging umiintindi.
Ako na lang palaging umuunawa every time na may ginagawa siyang nakakasakit sa akin. Tao din naman ako, may pakiramdam at nasasaktan din naman ako. Ayoko nang ako na lang palagi yung nag-a-adjust sa relasyon namin. I love him so much, pero napapagod din naman ako. Iyak niyang sabi sa mga ito. Nabigla ang mga ito sa sinabi niya. Ex-girlfriend? Mahinang tanong ng kapatid ni Rafael. You mean his ex-girlfriend, Dessa? Nagtataka nitong tanong sa kanya. Tumango siya. How do you know her? Ask naman ng pinsan nila Rafi. Binigay ni Rafael sa akin yung personal account niya dati. Without knowing na picture nilang dalawa ng ex-girlfriend niya lahat ng photos na nakapost doon. Simangot niya. At nang dumating yung babae na yun dito sa Singapore, may pakis at yakap pa silang dalawa. Maybe they missed each other. How do you know? Napasimangot siya nang maalala kung paano ikwento ni Rafi yun sa kanya. Rafael told me. He is so honest to me na hindi niya naiisip ang nararamdaman ko. Bahala na siyang magpakatanga ulit sa ex-girlfriend niya. Wala naman akong laban sa babaeng yun kasi siya naman talagang mahal ng kuya mo. Nasaktan na naman siya sa sinabi niya. Nalulungkot na naman siya. I can't believe it. Nagawa ni kuya yun sa'yo? Alam kong mahal ka niya, ate. Hindi ka naman ipagtatanggol kay mommy at sa amin kung hindi ka niya mahal. Mas gusto pa kita kaysa kay Dessa. Simangot nito. Please, give him another chance. Listen to his explanation. Alam kong nagkamali kami sa nagawa namin sa'yo noon pero alam kong mabait kang tao. Sabi naman ng pinsan nito. Umiling siya. Kailangan ko munang mapag-isa ngayon. Sobra akong nasaktan na pati ang promise niya sa akin na ipasyal niya ako sa Malaysia na kalimutan niya dahil nag-enjoy siyang kasama yung ex-girlfriend niya. He promised me. And tomorrow is our first anniversary. Tapos ganun lang. Sasabihin niyang nakalimutan niya. Galit at inis na niyang sabi, hindi nakaimik ang dalawa. Nalungkot din ang mga ito sa nalaman nila. Magsasalita pa sana siya nung may tumawag sa kanya. It's Brigita. Anong nangyari ha? Nag-aalalang tanong nito na hinawakan pa ang dalawang pisngi niya. Umiling lang siya. Pwede kayang makitulog muna ako sa apartment mo? Tanong niya. Oo, kahit anong oras mo gusto. Kumain ka na ba? Nagmamadali akong umuwi nang mabasa kong mga message mo. Bigla itong napatingin sa dalawang kasama niya. May mga kasama ka pala. Hello? Bati ni Brigita sa mga kasama niya. Oo, nakita nila ako dito. Kapatid ni Rafael at pinsan niya. I'm sorry kung hindi ko alam ang pangalan niyo. Nahihiya niyang sabi sa mga ito. Nakalimutan na niya kasi ang mga pangalan ng mga ito. Ayos lang po ate. Ako nga pala si Stephanie. Siya naman si Alina, pinsan ko. Ngiti nitong pakilala sa sarili ng mga ito. Nice to meet you, ngiting sabi ni Briggs. Gusto na niyang umalis at iwasan muna ang mga pamilya ni Rafael. Kailangan niya munang mapag-isa sa ngayon. Sige, salamat sa inyo. Mauna na kami. Sana wag niyo na lang banggitin sa kuya niyo na nagkita tayo. Pakiusap niya sa mga ito. Kung iyan po ang gusto mo ate, sige, hindi namin sasabihin kay kuya. Ingat kayo sa pag-uwi. Sabi pa niya, nagbeso-beso pa muna sila bago umalis doon sa mall na yon. Walking distance lang naman ang apartment ni Brigita mula sa MRT. Kahit mukhang mga old na ang mga building sa lugar na yon, maganda naman at malinis talaga ang kapaligiran. Dumaan muna sila sa hawker center para bumili ng pagkain. May nakita siyang mga nagtitinda ng damit sa tabi, kaya nag-aya muna siya na bibili ng mga personal niyang gamit at damit na din na pamalit. Ayaw na muna niyang bumalik sa apartment niya dahil siguradong andun si Rafael at aabangan siya nito lagi sa elevator or kahit saan. Ayaw niya na muna itong makita ngayon. Inis pa rin siya dito. Pagdating nila sa apartment ng kaibigan, kumain muna sila bago siya nagyayang mag-inuman sila. Parang gusto niyang maglasing ngayon. Natawa pa si Brigita dahil may ka-roommate din itong broken-hearted ngayon. 4 lang silang nagrarenta sa apartment na yon. Solo ni Brigita yung isang room. Ganoon din sa isa niyang kasama. Yung mas malaking kwarto magkasamang 2 pa. Napilitan ng lumiban sa trabaho bukas si Brigita dahil sa kanya. Sinabi na naman niyang okay lang siya at 1 linggo siyang walang pasok sa trabaho. Kaya lahat sila nag-inuman. Mabuti at sanay din siyang uminom ng alak. Masaya pa sa una, maingay at kulitan.
Hanggang sa umiiyak na silang dalawa ng ka-roommate ni Bridget na nasawi din sa pag-ibig. Walang ginawa ang mga ito kundi panoorin sila at pagtawanan. Isang linggo siyang nasa apartment ng kaibigan niya. Nasabihan na niya mga ka-roommate niya na hindi na muna siya uuwi doon. Nalaman niya sa ka-roommate niya na araw-araw daw andun ang kasintahan niya. Inaabangan siya lagi sa umaga at hapon. Kinukulit kung nasaan daw siya. O baka alam nila kung saan siya nakatira. Walang masabi ang mga ito. Hindi niya naman sinabi kung nasaan siya at saan siya nakitulog. Natapos na ang 1 week vacation niya. May pasok na siya sa trabaho. Tamad siyang pumasok sa trabaho dahil parang sobrang bigat pa rin ang katawan niya at walang ganang magtrabaho. Naglalakad na siya patungong sa sakyan ng bus nang may biglang humila sa kanya at agad siyang niyakap nito. Tumingala siya at nakita niya si Rafael ang yumakap sa kanya. Sobrang haggard nito na parang pinabayaan ang sarili nito. Isang linggo niya palang itong hindi nakikita ang laki na ng pinagbago sa katawan at sarili nito. Bitawan mo ako! Di ba sabi kong gusto ko munang mapag-isa? Please lang, hayaan mo muna ako. Pakiusap niya sa binata. I can't. I miss you so much. Ayoko ng ganito na iniiwasan at pinagtataguan mo ko. Pwede pa naman nating ayusin to. Di ba? Sumamo nito sa kanya. Saan ka nakitulog ng isang linggo? May galit sa boses nitong tanong sa kanya. Napapikit siya. Wala kang pakialam kung saan ako nakitulog. Hiwalay na tayo, di ba? And I already told you, I need a break. Mas lalo lang akong maiinis at magagalit sa'yo kapag pinagpilitan mong gusto mo. Inis niyang sabi kahit pa nasasaktan siya na nakikitang nasasaktan din ng binata. Napayuko ito. Ikaw lang ang nakipaghiwalay, hindi ako. Girlfriend pa rin kita no matter what. Mariin nitong sabi. How long do you plan to talk to me? How long will I wait? Until when? Malungkot nitong tanong sa dalaga. I don't know. I just want to be alone for now. Iwas niya dito. I have to go. Agad siyang umalis at tumawid agad sa kalsada kahit red light pa. Mabuti walang sasakyan na dumaan. Napaluha na naman siya. Nakakainis siya. Palagi na lang niya akong pinapaiyak. Lumingon siya sa likuran niya at nakita niya itong nakatayo pa rin doon na malungkot na nakatingin sa gawin niya. I'm sorry. Bulong niya sa sarili. Alam niya sa sarili niya na kapag nagtagal pa siya sa tabi nito lalambot agad ang puso niya at mapapatawad na naman niya ito agad. Kailangan na muna nitong matuto sa ginawa nito sa kanya. Kahit masakit, kailangan nilang magtiis na dalawa. Dahil kahit ano pang paliwanag niya, it's really obvious that what he did is a emotional cheating.